Hi guys, for today's video magluluto tayo ng pancit habhab at ito yung mga kakailanganin natin. Meron ako ditong skin fork, tapos meron tayo ditong fork liver, and then ito na yung mga gulay natin. No? So, konti lang yung gulay natin. Tapos meron tayong syempre yung MSG, and then meron tayong black pepper, and then lalagyan natin syempre ng fish sauce, tapos soy sauce, tapos syempre hindi mawawala syempre yung pancit habhab. Actually, dala to ng hipag ko, galing pa to sa Quezon Province, no? Isa to sa mga specialty ng Quezon Province. So, first time ko lang din magluluto nitong pancit habhab. So, nilagay ko na lahat dito sa table para siguradong wala akong makakalimutan mamaya. Kasi minsan ganun talaga eh. Yung pag wala sa table lahat, may bagay ka makakalimutan na, ay, nakalimutan ko to, ganto, ganyan. So, mas maganda talaga yung pag nakikita na mata mo lahat, nandiyan na yung lahat ng kakailanganin mo. Ito muna, uunahin ko muna tong pork skin. Bali, ang gagawin kasi natin dito, pag mamantikain natin, lalagyan ko na ng salt para syempre may lasa yung ating pork skin. Tapos, lalagyan ko ng konting black pepper. Haluin lang natin. Pagkatapos, tatakpan ko. Hayaan ko lang kumulo ng kumulo. Tapos, pag nagmantika yan, magiging magiging chicharon na tong ating pork skin. Ito na, pag ganito na yung itsura, ito na, pwede na to, yan, masarap na yan. Masarap nga din to, sahog sa yung munggo eh. Kaya lang nga, sakto nga, magpapansit habhab ako, kaya sabi ko, dito ko na lang din ilalagay dito sa pansit. So anyway, binawasan ko tong mantika, dito na rin ako magigisa. Tapos, syempre, inuna ko na tong onion, susute lang natin tong onion. Pagkatapos, sunod na rin natin tong garlic. Sasangkotsa rin natin yung garlic. Syempre kailangan maganda yung yung pagkakagisa natin. Huwag mong mamadaliin yung pagigisa. Kailangan talaga yung gisang-gisa. Pero syempre huwag mo susunugin. Tapos ito na, ilalagay ko na tong fork liver. Isasangkotsa natin siya dito para alam niyo yung lasa ng garlic at saka ng onion manuot dito sa pork liver. Lalagyan ko na ng salt, tapos lagyan na rin natin ng MSG. Yung MSG, optional lang yan. Kung gusto mo ng may MSG or wala. Tapos nilagyan natin ng black pepper, tapos sangkutsa lang natin. Kaya nilalagyan ko na ng lasa. Syempre para pag kinain mo yung liver, pag kinagat mo, may lasa na mismo yung yung sahog pa lang. Pagkatapos nito, pwede na natin lagyan ng pinakasabaw. Bali, lalagyan ko to ng 5 cups of water. Ilalagay ko na rin yung ginawa kong chicharong kanina. Tapos, lagyan natin ng isang pirasong pork cubes para mas malasa. Lagyan na rin natin ng soy sauce, tapos pati yung fish sauce, ilagay na rin natin. Pag magtitimpla kayo, dahan-dahan lang, konti-konti lang. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Kaya mas maganda pag nagtitimpla kayo ng kahit anong lulutuin nyo na ulam, okay lang yung konti lang yung ilalagay yung pagpalasa, kasi pag tinikman nyo naman at kulang, pwede nyo dagdagan kesa yung magbawas ng alat, kasi mas mahirap yung, kasi magdadagdag ka ng maraming tubig, no? So, mas mahirap mag-adjust ng babawasan mo yung alat kesa yung dadagdagan mo ng alat. Pagkatapos, pakukuluan na lang natin ng ilang kulo. Alam nyo guys, first time ko lang din talaga nagluto nitong pancit habhab, pero nakakain naman na ako nito. Kasi nga itong pancit habhab, kilala to nas famous to, dun yung kakainin mo to na hindi ka gagamit ng ng kamay, na gagamit ka ng fork and spoon or ng pork. Ang gagamitin mo dito usually nakalagay ito sa dun sa banana leaf, tapos kakainin mo siya ng pahabhab. Paano ba i-explain yun, no? Yung kakainin mo siya sa dahon ng saging na hindi mo siya gagamitan ng tinidor. Basta isusubo mo lang ng ganon. Basta search nyo na lang kung paano kainin, kung yung mga hindi pa nakakapag-try ng ganong paraan ng pagkain ng pancit habhab. So anyway, nailagay ko na rin yung lahat ng gulay ko nung nilagay na natin. Tapos saglit lang to, bali ang gagawin natin dito half cook lang yung gulay na lulutuin natin, kasi pangit naman to kung ma-overcook yung gulay. Sa sahog naman ito, pwede ka ring mamili ng kung ano yung gusto mong ilagay na sahog. Para rin tong rin naman yung parang sa pancit gisado, sa pancit bihon, sa pancit canton. Pwede mong ilagay kung ano yung gusto mong isahog, like yung shrimp or pork meat
or kung gusto mo ng iba pang sahog na mga seafoods, it depends on you guys kung ano yung gusto mong ilagay na sahog doon. Syempre, ikaw naman yung magde-decide kasi ikaw naman yung kakain. Chinek ko yung gulay, half cook lang, kaya aalisin na natin dito kasi para syempre hindi ma-overcook. Hindi kasi masarap sa sa pansit yung overcook yung gulay. Kahit saang lutuin naman guys, hindi talaga masarap talaga pag na-overcook yung gulay. Nandito na lahat yung gulay natin. Isi-set aside ko lang to at sisimulan na nating lutuin yung ating pansit habhab. Dito sa pinakasabaw, lalagay na natin yung pansit habhab. Bali, 500 grams, no? Kalating kilo lang yung lulutuin natin. Pag magluluto ng ganito, mas maganda talaga pag may nakatabi ka ng hot water para just in case kulangin yung pinakasabaw mo, may idadagdag ka kagad na hot water. Kasi syempre minsan, alam niyo naman tayo minsan tansya-tansya lang, 'di ba? Lalo na pag gantong lulutuin natin pansit or pansit canton or pansit bihon. So mas maganda talaga meron kang extra na hot water na ilalagay kagad dito sa pansit mo in case na kulangin nga yung pinakasabaw. At habang niluluto ko to at hinahalo-halo, syempre thank you po muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyagang panonood sa aking channel. At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. Eto na, para magkaalaman na. Kasi mamaya may magtanong, paano ba malalaman pag luto na yung pansit habhab? Ang kasagutan dyan, syempre, tikman mo. Tikman mo kung luto na nga ba. Syempre, malalaman mo yan kung luto na. Kasi, iba kasi naman talaga yung texture ng pansit habhab. Medyo mas matigas siya compare sa pansit bihon or pansit canton. Syempre, tikman mo, malalaman mo yan. Lalo na kung ikaw ay mahilig magluto, no? Napakadali namang yan, kapain yung pagluluto ng pansit habhab. Luto na yung aking pansit habhab. Syempre, patitikman ko muna sa bunso ko kung approve na ba yung lasa. Ipiprepare na natin, i-ready na natin. Nakabukod talaga yung syempre yung sahog at saka yung pansit. Kasi syempre, ang kadalasan nito makikita mo to nakalagay sa nakalagay sa bilao, tapos merong banana leaf, and then nakalagay yung pansit, and then yung topping. So ganun yung itsura, no? Kaya lang wala tayong dahon ng saging. So anyway, okay na yan. Pero meron akong pinaka parang sausawan ba? Gusto kasi nila to yung yung suka na may sili, then may onion. Yung pinaka parang ilalagay mo sa pansit. Pwede rin naman kalamansi. Pagkatapos, ito na lalagay na natin yung toppings. Masarap kasi talaga sa pansit, guys, yung maraming maraming sahog, no? Yung talagang pag kinain mo siya, maraming sahog. Syempre naman, no? Masarap talaga pag maraming sahog, no? At ang panghuli, lalagyan na natin ng kalamansi. So, there you have it, guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana po, abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.